Hello, Sagittarius. Welcome dito sa iyong first week of April reading. Alamin na natin itong mga energies, yung mga dapat mong malaman. Maraming salamat Sagittarius. Kung ikaw ay nag-subscribe na sa ating YouTube, nag-like and follow sa ating Facebook page. Maraming salamat din doon sa ating mga YouTube channel members, doon sa mga nag-subscribe sa ating Facebook page, pati na rin yung mga nag-a-avail ng mga personal reading services natin, lalo na yung ating mga suki at veteranong clients. Para sa mga personal reading services, kung balak nyo mag-inquire, mag-book, mag-PM lang kayo sa aking Facebook page. Yung link at details nakalagay sa description. Time to collaborate. Spirit has a plan. Uy. Mukhang ini-encourage ka ni universe na maki-collaborate. No? Kailangan mo is teamwork. Kailangan mo is pakikipag-coordinate sa iba. Kailangan mo ay interaction. So, may mga plans para sa iyo si universe. And ang itinuturo niya sa iyo itong first week of April is yung paano ka makitungo, paano ka makipagtulungan sa iba, makipagtrabaho. Makipag-connect or ugnayan, makihalubilo, no? Ayan, no? It's time na pagtulong-tulungan para mapagaan yung task, mas mabilis, mas madali. Kasi pag maraming gumagawa at may unity kayo, meron kayong teamwork, walang mahirap na task. Lahat ng mahirap mapapabilis, mapapagaan, no? So mas makakatulong sa sitwasyon mo itong first week of April, Sagittarius, na ikaw ay maging open na makipag-collaborate, no? Pwedeng ito ay panibagong baka bago ka doon sa job or bagong mga teammates, no, mga katrabaho. So, panibagong pakikisama, pwedeng ganun. Basta, may mga bagay dito na hindi mo siya kayang gawin mag-isa. Parang Three of Pentacles energy. O kailangan mo mag-reach out sa iba, makikooperate. Spirit has a plan, na nga yun. So, kung hindi man nag-work yung mga bagay-bagay for you, no, may plan si universe para dyan. So, trust in the divine plan na lang. May mga times na i-surrender mo yung mga sitwasyon na halimbawa, nag-try, ginawa mo na lahat, pero hindi nag-work, no? Baka kasi, hindi pala baka. Maliwanag na merong reason, no? Sabi nga na iba, rejection is protection, So, yan. If ever na may mga hindi nag-work, kahit na anong gawin mo, baka talagang yun for your own good, baka kailangan mo na lang ipaubaya, no? Kasi may plan nga si universe para sa'yo. Trust in, yun na nga, divine detours and spirit has a plan, pareho lang to So, may mga plano para sa iyo si universe at ang kailangan mo lang dito is ikalma mo yung sarili mo, i-surrender mo. Ito yung mga bagay na hindi nasakop ng iyong control. Di ba sabi ko nga, may mga bagay dito hindi mo kaya mag-isa, kaya kailangan mo ng tulong ng iba, kailangan mo ng collaboration, teamwork, no? Reaching out sa iba, ayan. So, kailangan mong makiconnect.
May mga ano dito may mga road na hindi magtutuloy-tuloy para sa'yo. Kasi may detour eh. Sabihin na natin, may mga hindi matutuloy. O na-expect mo ganito, ganyan, pero iba yung nangyari. Ano? So, expect mo may mga ano, may mga detour, may mga pagbabago dito. Pero, it is for your own good. Kumbaga, yan ay mga divine detours na ipinadala sa'yo. Baka kasi may ibang nakalaan na darating sa iyo, ano? Baka may iba pang opportunity. Syempre gano'n naman 'yun, 'di ba? Hindi naman 'yan nagsasara lang ng for no reason. O madalas yung mga bagay na hindi natin nakukuha, kahit na anong pilit natin, baka talagang hindi yun para sa atin. Kaya dapat wag na sumama yung loob natin. Importante nag-try ka once, twice, 3 times. Pag talagang hindi, ibig sabihin hindi talaga para sa'yo. Parang personal reading lang din yan eh. Yung iba nagre-react sila sa mga reading na hindi naman tumutugma sa kanila. 'Di ba, Diyos ko? Ba't ka pa magre-react? Ibig sabihin, kung hindi ka nakarelate, hindi sa'yo yun. Ano ka ba? Huwag ipilit. Diba? Yun. So, kino-compare ko lang yung similarity. No? 7 of Wands. Oh, eto, pakikipaglaban na naman to. Fighting for what, Sagittarius? No? It seems that you are defending yourself dito sa 7 of Wands. Ano itong pinaglalaban mo? Karapatan ba yan? Pag-ibig? Pamilya? Paniniwala? No? Meron kasi ditong mga kontra. Ayan, oh. Kontrabida. Yung mga ibang wands na yan. Oh. So, nasa ano ka? Nasa defensive mode itong first week of April. Kung ano man itong dinedepensahan mo yung sarili mo from, or kung ano man itong ipinaglalaban mo. Marami. Expect mo na pwedeng marami yung ano, magiging sagabal, tao man yan or sitwasyon, or maraming kukontra dito. 4 of Wands, family, home, stability. Pwedeng iba ipinaglalaban mo is your family. Karapatan mo, karapatan ng pamilya mo, ng loved ones mo. Pwedeng iba pinaglalaban ninyo yung marriage. Kasi hindi basta-basta dahil may anak kayo. Ayan o. Pwedeng yun. Di ba pagka kinasal tayo, nanunumpa tayo through thick or thin, sickness and health, no? Yung mga ganyan-ganyan, yung mga vows, ito yun. Siyempre, hindi tayo susuko agad-agad, lalo na pag loved ones or pamilya natin yung pinag-uusapan. So, whether nagkakaroon man kayo ng problems as mag-asawa, or kung meron mang mga tao na kumakalaban sa inyo, no, ginagawa mo yung lahat to protect your family, and ginagawa mo yung lahat, ipinaglalaban mo dito kasi yung family mo, or yung asawa mo, yung marriage mo, or yung kung ano man itong ipinaglalaban mo. Kasi hindi ito biro kung hindi ito partnership, marriage, yung pinaglalaban mo, this is something na ipinundar mo ng matagal. Stable na yan Kaya pinoprotektahan mo, iniingatan mo, at kung kailangan mong ipaglalaban mo yan, no? Yan yung nakikita ko dyan. Hindi ka basta-basta re-retaliate, magba-back out, back off, no? The World card, this is achievement, completion, like the 4 of Wands, no? May nakompleto ka dito. May nabuo So, pwedeng yung iba sa inyo, ang achievement ninyo is
nakapagpundar kayo ng family. No, ang achievement ninyo, yan, pwedeng yung anak mo. O, halimbawa, napagtapos mo na. O, naitawid mo na yung edukasyon ng anak mo, napalaki mo sila ng matino. No? Pwedeng iba, nakapagpatayo kayo ng bahay. O, ito ay isa sa mga dreams ninyo para sa inyong pamilya. Or yung iba, pwedeng merong na-achieve. Merong na-achieve dito yung family. O kahit sino sa family member ninyo. Ang achievement ng anak mo, achievement ng asawa mo is also your achievement. So, pwedeng yan. Okay? Yung iba, pwedeng nakapag-establish na kayo matatag na kabuhayan or negosyo. Or matatag na career. Matatag or mataas na position, no? Pagdating sa sa career ninyo, pwedeng ganun din, no? Meron dito achievement, reward or completion with the world card. Six of Pentacles. So, nakikita ko dito is, parang, this is a time to give back. Kung dati natulungan ka, parang ngayon you are capable na maibalik mo yung gesture or kung ano man itong na-receive mo. No, parang giving it back. Sinusukli mo, ibinabalik mo. No? So, pwedeng iba, may mga tumulong sa inyo nung araw, mga panahong gipit kayo, and now na sila naman yung nangangailangan ng tulong, or kahit hindi sila nanghihingi ng tulong sa'yo, parang this is you na parang iniisip mo gawin mo yung tama, iniisip mo na nararapat lang na regaluhan mo sila or bigyan mo sila dahil doon sa dahil binigyan ka nila nung araw or natulungan ka nila nung araw. O, giving back to the universe. Diba? Ganun naman yun eh. Minsan, hindi specific dun sa tao na nagbigay sa'yo. Minsan, yung pagbibigay, binibigay natin sa pangkalahatan. No? Dun sa mga needy, yan. Kagaya niyan, pwede kang nag-charity. Kahit naman hindi mo kakilala, pwede mo namang tulungan eh. Charity, hindi ka naman namimili ng doon. Nang dapat kakilala mo lang yung binibigyan mo ng charity, di ba? So, yun yung nakikita ko dito. This is you, magiging generous, doing the right thing, giving back kung ano yung mga kabutihan or blessings na na-receive mo. May binabahagi mo rin yung blessings mo sa iba. Tingnan na natin yung love life mo, Sagittarius. So, pwedeng iba nasa difficult stage kayo ng buhay ninyo ngayon as a single parent. No? Pwedeng itong person mo, after ninyo magkaanak, ay naglaho ng ghost and naiwan sa iyo ang anak mo. So, ngayon, ikaw ito as a single parent. So, ang kinakatakot mo lang dito, no, is yung mga kaya mo ba palakihin mag-isa anak mo? So, pwedeng you are having fears. Paano mo i-secure yung future ninyo? Dalawa, ikaw, anak mo, kakayanin mo ba lahat yung responsibility? Or paano mo palalakihin alone yung anak mo? Kasi 'di ba, alam naman natin na pagdating sa parenting, mas maganda kung both nanay and tatay nandun, magkaagapay, nagtutulungan para sa pagpapalaki ng anak. Kaya lang nga, hindi lahat ay maswerte na nagkakaroon ng ganong setup. So, yung iba nga,
no? Hindi naman ginusto yan, nangyari. Pero, hindi ko ikaw ba, gugustuhin mo ba na maging solo parent, diba? So, depende na sa mga naging circumstances. Hindi lahat pare-pareho yung kapalaran. So, yung mga hindi pinapalad, ayan. O, pwedeng ganito. So, dapat malakas ang loob mo kasi meron ako nakikita ditong fears. Hindi ko alam kung ano itong mga kinakatakutan mo. O, pwedeng iba, takot na kayong magtiwala uli sa bagong person, bagong jowa, or pwedeng iba, ang fears ninyo is paano yung setup ninyo if ever na magkaroon ka ng bagong jowa, may anak ka, matatanggap ba? No? Mamahalin din ba yung anak mo? Magiging package deal ba? No? Package deal, syempre ikaw tsaka anak mo, daalangan namang ikaw lang yung tanggap. Syempre dapat package deal yan eh. Kasi naman, kung talagang love ka naman ng person, kung talaga namang seryoso yan, hindi mo na kailangan inego yung mga ganyan. O, dapat solid, tanggap niya agad, no? So, ayan. So, pwedeng yung iba dito, ayan, may mga fears kayo or problems regarding yung pagiging, solo parent. So, yung iba, nakaka-experience kayo dito ng inner growth, no? Yung tipong, mas nagiging kayo, malakas. Mas malakas na kayo ngayon dahil siguro sa mga naranasan ninyo sa past relationship ninyo. Ngayon, mas na kayo, mas solid na. No? Mas solid ka na ngayon. Pwedeng, kung na-heartbroken ka man ngayon, parang nabuo mo na uli yung sarili mo eh. Ayan, whole, pagiging buo. So, pwedeng yung iba dito, baka naka-recover na rin kayo and ngayon mas stronger na kayo, mas wise. Although, meron ka pa rin sometimes na experience ng mga fears, no? Kasi siguro kasi ikaw ay single parent, hindi naman mawawala yung mga ganyan. Siyempre, nag-aalala din tayo, hindi lang naman sa sarili natin, kundi para sa mga junakis natin, siyempre. Tingnan na natin yung iyong closing message, Sagittarius. Be the light and move in a new direction. So, kailangan mong baguhin. Kailangan mo ng bagong path, direction, bagong perspective sa tingin ko, Sagittarius, no? Try mong mag-explore, hindi lang huwag ka mag-focus sa isang lang. Huwag ka lang mag-focus sa isa. Siguro dapat mag-explore ka rin ng ibang possibilities. Ayan, no? Baka pwede mong i-try. Halimbawa, pwedeng pagta-travel to, kasi traveler card dito eh. Umalay mo naman, may opportunity ka abroad. So, baka iba kino-consider ninyo mag-migrate sa ibang bansa or lumipat ng ibang lugar, neighborhood, no? Kahit sabihin na natin within the country, pero parang try mo sa ibang lugar kasi baka mamaya nandoon ang blessings, no? Blessings para sa iyo. Malay mo doon ka mas magiging happy or stable or successful, or baka nandoon ang swerte mo. Be the light. Ikaw ang magbibigay ng kaliwanagan dito. Ibig sabihin, pwedeng ikaw ang magbibigay ng kasagutan about something. Kumbaga, itong be the light, no? Halimbawa, lahat ng nasa kapaligiran mo negative. You always have a choice, no? Mamimili ka pa rin naman, no? Makikisali ka ba? Makiki-join ka na rin ba dun sa mga negative? O mas pipiliin mong magbigay ng kaliwanagan or gawin yung tama? No? Ibig sabihin nito is doing the right thing. Kung ano man yung iniisip mo na tama. Kahit na ikaw lang mag-isa ang
ang dumadaan sa path na yon. Lahat sila doon sa kaliwa, ikaw dito sa kanan. Hayaan mo sila. Kumbaga, sundin mo yung compass mo, yung heart mo. Kung ano ba talagang yung dapat, yung tamang gagawin mo, yun. Huwag kang matakot kahit na out of 100, ikaw lang yan. Yun yung nakikita ko dito. Choosing to do the right thing. Yun yung nafe-feel ko dito sa Be the Light card mo. Okay? So, gawin mo yung iniisip mong tama at makabubuti para sa iyo, Sagittarius. Take care.